Ang lupa at kalayaan, hindi hinihingi. Ito'y ipinaglalaban. Kaya mga kasama, ang Estados Unidos ang malaking banta sa ating kapayapaan at kalayaan. Ang Estados Unidos ang may base militar sa iba't ibang bahagi ng ating bayan. Sila ang may military exercises dito sa Pilipinas. Kinokondena natin ang pamahalaan ni Bongbong Marcos Jr. dahil hinahayaan niya ang US na itong ating tensyon sa China ay gamitin para bigyang katwiran ang pagkakaroon ng base militar sa ating bayan. Hindi EDCA, hindi military bases ang solusyon sa ating tensyon sa China. Igigiit natin ang ating soberenya sa West Philippine Sea pero hindi sa solusyon na gusto ni Bongbong Marcos Jr. na sinusuko natin ang ating soberenya sa isang imperialistang kapangyarihan tulad ng US. Ang ating mga bayani, pinaglaban ang ating kalayaan, hindi para magkaroon tayo ng ganitong klaseng pamahalaan na sunod-sunuran sa dikta ng imperialismong US. Nandito tayo sa malapit sa Embahada ng Estados Unidos. Paalala yan na tayo ay nagkaroon ng kalayaan, nagkaroon ng republika, ninakaw yan. Sinakop tayo ng mga Amerikano. Kaya ang aral po dito, wala tayong tunay na kalayaan sa ngayon. Huwad na kalayaan ang pinagdiriwang ng pamahalaan, kaya dapat patuloy po nating ipaglaban ang ating soberenya. Kaya ngayong araw ng kalayaan, gusto nating ipahayag na tayo ay handang ipaglaban ang ating kalayaan, kondinahin ang pamahalaan ni Bongbong Marcos Jr. sa pagiging sunod-sunuran sa mga dayuhan, lalong-lalo na sa US, at huli, ang patuloy na pangingialam ng imperialismong US dito sa ating bayan.